Simon. Hiniling ni Satanas na subukin ka. Take note. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin ka. Na pinahintulot naman, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya yung pagsubok na darating sa atin, pinapahintulot ng Diyos. Humihingi pa ng permiso si Satanas kay Lord kung papayagan niyang subukan tayo o hindi. Pero sa verse 32, anong sagot? At anong kasunod? Sabi niya. Pero, sabi niya kay Simon, sabi niya, si Simon po ay si Pedro. Sabi niya gano'n, Simon, pero ipinananalangin ko na huwag mawala ang inyong pananampalataya. Amen? Jesus Christ prayed for us na yung faith natin ay huwag mawala. Ang pagkatapos ang kasunod. At pagkatapos, magpalakas ka. At kapag ikaw ay malakas na, pumunta ka sa iyong mga kapatiran. At ikaw naman ang magpapalakas. Ang ibig sabihin po, mga kapatid ko, yung bagay na hindi mo nararanasan, hindi mo pwedeng ibahagi sa iba na hindi mo nararanasan. Na dito lang pumasok sa isip lang without experience. Bakit ang mga apostol effective? Kasi naranasan nila yung trial, persecuted, yung pagbato, yung paghampas sa kanilang katawan. Naranasan nila ang sakit. Kapag naranasan mo yan, at ikaw ay nakaligtas, yun ang ipatutotoo mo. Sabi niya, balikan mo ang iyong mga kapatiran at palakasin naman. May lumapit sa iyong kapatid. Hallelujah. May pagsubok. Yung pagsubok na yung naranasan mo. Sasabihin mo, kapatid, naranasan ko yan eh. Matindi pa nga dyan eh. Ganito lang ang gawin natin. Sabi mo yung verse. Sabi ng Panginoon, Simon, Simon. Hallelujah. Sabi niya, hiniling ni Satanas na subukin ka. Kapatid, hiniling na taning na subukin ka. Pero, ang sabi ni Jesus sa 32 at 33, sabi niya ganon. Pero, ipinananalangin ko na huwag mawala ang iyong pananampalataya. Di ba maganda? Pinagpipray pala tayo ni Lord. Hallelujah. Ano mang pagsubok na dumating, nagpipray si Lord. Hallelujah. Dahil siya ang may hawak ng buhay natin. Siya, ang lakas natin ay galing sa Kanya. Ang ating hininga ay mayroon sa atin. At hindi kailanman ang faith ko kasi, Lord, walang mga mananampalataya na mamamatay sa karumaldumal sa ngayon. Dahil yung dinanas ng apostol, hallelujah, ay iba na sa ngayon. Maliban na ang tao, hallelujah, ay wala talagang relasyon sa Panginoon, talagang karumaldumal ang mangyayari sa kanya. Or else, pinapaalalahanan ka na tumigil ka na sa iyong ginagawa, hindi ka tumitigil. Mamamatay po tayo nang ang kaaway ang may gawa. Praise God. Sabi po sa Philippians 4:13, sabi po dito, hallelujah. Ito na po yung ginagamit ko kasi po yung mata ko hindi na po talaga masyadong sa maliliit po ang Philippians. Teka po. 4:13. Ay, ito po sabi. Sabi po dito. Ang author po nito si Apostol Pablo. Sabi po. Sabi niya, I can do all things through Christ, which is strengthen me. Magagawa natin ang bagay na ito doon sa nagpapalakas sa atin. At hindi po natin magagawa kung walang nagpapalakas sa atin. Sino? Si Christ. Kumusta po ang ating relasyon sa Kanya? Kumustahin po natin yung ating buhay? Anong relasyon mayroon tayo sa Kanya? Mabuhay? Pagiwang-giwang? O still
still, sabi, still, manatili. Saan po tayo doon sa kategorya? Kung tayo po ay pagewang-giwang, wavering faith, nakakatakot po ito. Bangga sa kanan, bangga sa kaliwa. Kailangan ang faith po natin ay diretso kay Christ lang. Para kaya nating gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Amen? Without Christ, we are nothing. Hallelujah. Hallelujah. At sabi po, hallelujah, sa Psalm 118, sabi po dito, 25. Sabi po, hallelujah. Magligtas ka ngayon. Isinasamo namin sa iyo, O Panginoon. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo. Magsugo ka ngayon ng kaginawahan. Pwede tayong tumawag sa Panginoon. Ligtas mo ko, Lord. Ay, nahihirapan ka na, hindi ka pa tumatawag. May problema ka na, sa halip na mag-direct kay Lord, tumawag ka sa tao, doon ka humingi ng tulong. Kapag sa tao po tayo nagdiretso, naghingi ng tulong, tutulungan ka, yes. Pero ang resulta po nito, problema. Pero kung kay Lord, hintayin mo yung instruction niya, na, ganito ang gawin mo. Sino naniniwala na nagbibigay ng instruction ng Lord? Amen. Hallelujah. Diba? Kapag tao ang sinunod natin, palpak. Diba? Nasasaktan tayo. Problema ang bigay. Kaya sabi ni Lord, sabi sa Banal na Kasulatan, huwag kang magtiwala sa tao. Nung ako'y bago-bago sa Panginoon, halos ilang buwan, 1 year yata, na hindi ko maano yung huwag magtiwala sa tao. Sabi ko, kung huwag magtiwala sa tao, even sa kasabayan ko, kung magtiwala, naging question ko yan sa kanya. Na nang tumagal, saka ko lang po years ang dumaan bago ko naunawaan yung sabi, huwag kang magtiwala sa tao. Kahit sa asawa mo, bago ka magtiwala, sa Diyos na muna. Amen? Amen. Hallelujah. Sa Diyos tayo humingi ng tulong. Sa Diyos tayo humingi ng instruksyon. Sa Diyos tayo humingi ng gabay. Kasi kapag ang Diyos ang gumabay sa atin, hallelujah, hallelujah, hindi tayo bibigyan ng ikasasama natin. Hallelujah. Kasi sa tao, tutulungan ka, pero hindi ka nagsangguni sa kanya, problema pala yung kalalagyan natin. Ang nais lang ng Diyos, na sabi huwag magtiwala sa tao, ang ibig sabihin po yan, kahit kasambahay natin, una muna sa Kanya. Sa Kanya muna tayo sasangguni. Sa Kanya tayo mag-pray, maghihingi kung ano ang dapat nating gawin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sa Proverb 3:6, ano po ang sabi? Proverb, hallelujah. Sabi po, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Kilalanin. In other words, alamin. Alamin natin. Yung bang ating ginagawa na mga decision making, tumpak na ayon sa decision ng Lord para sa atin. Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kapag kinilala natin ang lahat at kapag kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, kanyang ituturo ang inyong mga landas. Ibig sabihin, magbibigay siya, anak, dito ka dumaan. Ito yung gawin mo. Hallelujah, doon ka pumunta. Hallelujah. Sino po nakaranas ng audible voice of Holy Spirit? Nagbigay instruction. Naranasan niyo po? Amen. Di po ba, na magtataka ka na lang, wala naman sa isip mo, gising, punta mo si ano, ganito, gano'n. Sabi ko, hindi ko alam yun eh.
Basta, sakay ka ng bus. Sakay na bumista ng bus. Sabi ko, Lord, saan kami pupunta? Eh, bago lang po ako sa kanila, kababalikan lang namin. Hindi ko pa alam yung mga lugar-lugar. Basta, sumakay kayo ng bus. Nung nakasakay na kami, pay ako, Lord, saan kami pupunta? Pagdating doon sa may tabing dagat, baba ka dyan. So, wala namang bahay dito. Lakad. Lakad. Pagdating sa unahan, may nakita kaming kubo. Ano ang pinapunta ni Lord? Yung may sakit na kubo na yun po. Nagpatao po ako, sabi ko,